Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin yung po today's reflection. Lagi ka bang nagmamadali sa buhay mo? O naiinip ka ba? Dahil hindi mo pa nakakamit ang pangarap mo? O hindi ka pa umaasenso sa buhay? So ang may papayo ko lang sa iyo, relax, chill, and respect the process. Dahil may oras ang lahat ng bagay. Kaya, huwag kang masyadong magmadali. Alamin muna natin kung ano ang dapat mong gawin. Sabi sa mga ngaral, chapter 3, verse 12, may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain sa mundong ito. May oras na pagsilang, may oras na kamatayan, may oras ng pagtatanim, at may oras ng pag-aani. So, yan po ang ating susundin. Kumbaga, merong season sa lahat ng bagay. Kumbaga sa magsasaka, magtatanim, ito yung pinakamahirap na ginagawa. Una-una, siyempre, back to zero ka, di ba? Bubungkalin mo yung lupa, lilinisin mo, di ba? Tapos maghihintay ka ng panahon, tapos doon ka na mag-umpisa magtanim. At pag nagtanim ka, siyempre lalagyan mo pa kung ano-anong pataba, di ba? Imo-monitor mo araw-araw. Na tila ba minsan naiinip ka na? Na pagkatanim mo pa lang, parang hindi pa sumisipot ka o wala pang sumisibol na ugat o puno, senyales na lumalaki na yung mga pananim mo. Diba? Sa oras ng pananim ay kailangan mayroon kang pasensya. Mayroon kang tiyaga, di ba? Kasi araw-araw didiligan mo yan. Lilinisin mo yung nakapaligid. Paulit-ulit lang, di ba? Sa umaga didiligin, lilinisin, kinabukasan, ganun naman guys. Paulit-ulit lang. Hanggang sa unti-unti mong nakikita na sumisibol na yung mga puno, di ba? O yung mga dahon-dahon mo na mula sa binhi o buto na yung tinanim, di ba? Kasi sa una parang walang resulta yan. Kaya yung iba naiinip na para bang itutuloy ko ba ito o hindi na. Hindi naman sasabihin na magsasaka yan guys, di ba? Dahil pag ginawa niya yan ay wala rin siyang mapapala. Di ba? So talagang dadaan ka sa proseso o respect the process. Ngayon, meron pa season ng harvest case. Di ba? So kapag panahon na, lumipas na sa mga palayan, alam ko nasa 3 to 4 months yan guys. Panahon na ng harvest. Di ba? So doon, talagang mararamdaman mo na. Doon mo palang malalasap yung mga bagay na pinagtsagaan mo, yung mga bagay na pinaghirapan mo. Di ba? Ang gagawin mo lang ay yung magtiwala ka lang sa Diyos. Di ba? Kasi siya na may control ng bagay. Nagtanim ka, dinilig mo, nilinis mo, inalagaan mo, minonitor mo, bahala na si Lord. Magtitiwala ka lang, nalalaki na lang yung mag-isa hanggang sa mamumulaklak na, hanggang sa magbubunga na. Di ba? Kaya meron mang dumating na sakuna, dumating man ang unos ng bagyo, di ba? May dagok ka man ngayon sa iyong buhay, mabigat man ang pinagdaraanan mo, na tila ba'y nawawalan ka ng pag-asa, na tila ba'y pinanghihinaan ka na wala nang tumutulong sa iyo. Magtiwala ka lang sa Diyos, magtiyaga ka lang, habahan mo lang yung pasensya mo at tuloy mo lang ang iyong buhay. Di ba? So parang ano lang yan guys, parang pagsilang, di ba, sa oras na nagnegosyo ka. Siyempre sa una maglalabas ka muna ng pera. Ipapagawa mo muna yung kung building man yan, tindahan, bibili ka muna ng mga materyales o yung mga paninda mo. Di ba? So parang sa pag-aasawa din, liligawan mo na yung babae, tapos maging mag-asawa na kayo, ikakasal na kayo,
hanggang sa magkaroon na kayo ng anak. Mag-i-invest ka na rin o isisilang na rin yung mga anak mo. Sa pagdating ng mga anak mo, di ba? Magtsatsaga ka rin. Ahabahan mo rin yung pasensya mo. Dahil pag silang ng anak mo, nandiyan na yung mapupuyat ka, guys. Di ba? Magpapalit ka ng diaper, magpapadede ka ng bote ng gatas, di ba? Dinaanan natin lahat yan, guys. Dahil may 3 rin tayong anak. At ng mga bata pa sila, tinuruan mo sila sa pag-aaral, di ba? Kung ano-ano, pinangaralan mo. At ang pinaka-importante, nilapit mo sa Diyos. Kaya ngayon, guys, awa naman ng Diyos, yung mga anak ko, matino naman sila, maayos, madisiplina. Hindi naman sila sakit ng ulo. Pero syempre, hindi rin naman sila perfecto. May time na nagkakamali rin sila. Pero tinutuwid naman natin at dinidisiplinahan natin. So, napaka-importante nun. Yung oras ng pagtatanim ay kailangan mahaba po talaga ang iyong pasensya. At siyempre, ang tiwala mo sa Diyos. Walang pinagkaiba sa halaman, walang pinagkaiba rin sa mga tao. O kagaya ng mga anak nga natin na habang pinapalaki natin sila, ay inahabanan na natin ng ating pasensya. Kaya napaka-importante. Ako kasi guys, yung mga anak ko talagang nilapit ko sila sa Diyos. Sa tuwing magsisimba kami, lagi namin silang kasama. Mga bata pa lang guys, mga makukulit pa, di ba? Sino dito may mga anak na mga 4 years old, 3 years old, yung nagsisimba ka hindi ka makapag-concentrate. Diba? Gusto ng bata, bitawan mo, maglalaro. O kaya, papakarga sa'yo. O kaya naman, iiyak. Lalabas ka. Yung mga ganun ba? Sino na po bang nakaranas sa inyo? Yung may mga anak sigurado. Kaya, konting tiyaga lang. Pasensya. Lalaki din yan, guys. Kagaya ko, wala na akong malit. Malalaki na sila. At nagbunga naman yung pagpapalaki namin sa kanila. Kaya ito ay isang reminder lang po sa ating lahat. Lugmok ka man sa buhay, di ba? May kinakaharap ka na matinding problema ngayon. Ang importante ay manalig ka sa Diyos at magtiwala ka sa Kanya. Dahil habang nagtitiwala tayo, ito yung season na nade-develop ang ating pagkatao. Di ba? Na nagbubunga yung hardworking natin. Di ba? Yung trust natin kay Lord habang pinoproseso yung mga bagay na kailangan mong gawin. Natututo pa tayo. At sa panahon ng harvest, yun, lahat yun, dun mo na malalasap ang iyong pinagpagod. Kaya ito po laging lagay natin sa ating isipan na sana huwag tayong masyadong magmadali. Idaan lahat sa proseso. Diba? Respect the process. Magtiyaga, maghintay, magsumikap, at ang pinaka-importante ay magtiwala sa Diyos. Ayahan natin siyang gumalaw, kumilos, para pagdating ng harvest, tayo rin ang makikinabang. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya, at problema rin sa pinansya, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal lang na kung ikay maniwala, hayaan ang proseso at magtiwala sa Diyos, ay tsak yun, ipagkakalob sa iyo ano man ang iyong kahilingan. So type mo na lang. Lord, bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na po. Tinaningan na ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na wala pong imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganun din po sa mga pamilyang nasisira na, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagpatawad, mapagkumbaba sa isa't isa. At pagbigis-bigisin niyo po muli ang kanilang magandang relasyon. Ganun din po sa financial na kailangan po namin lahat. Lalo po, dalangin ko, yung mga kapatid nating walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas at ulam. Pinoproblema pa, Lord.
kung paano nila itatawid ang kanilang pamilya sa maghapon. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.